Sisimula na po sa 5 segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Habang tumutunog ang batingaw sa panghating gabing misa, naglalabasan sa kanilang sa mga bahay. Teka lang, tapos na ako. Ingat na bumababa sa bahay ni Kapitan Tiago si Basilio. Naglakad siya na naglakad, habang sinisuburong walang nakasunod at ilang sandali lamang ay natuntun niya ang matatang gubat na pag-aari dati ni Senyor Crisostomo. Nang maliliit ang gobyerno ay nabili ni Kapitan Tiago. Pinasok niya ang gubat. Galing ah. Ang buwan lamang ng buwan sa kalangitan ang nagpapailaw sa daan. Napakadilim. May pagkakataong bumabangga siya sa puno. O di kaya ay nasasabi sa mga ugat na nakausli sa lupa. Pero kapatid man ng madula ay tuloy pa rin sa pagtakbo ang makulong binata. Narating niya ang mababaw na inubulugan. Nalinaw niya ang isang burol na may damo at may bulaklak lubat. Inakyat niya ito hanggang parating niya ang isang nakaumbok na lupa na may maliliit na batong para palatandaan. Nag-alis ng sombrero si Basilio at mataimtim na nagdasal. Nay, maligayang Pasko. Kung narinig mo man ako ngayon, sana maging masaya ka kasama ng ating dakilang ika. Nay, mahal na mahal kita. Nagbalik sa araw-araw niya ang ligaya at lungkot ng nakaraan. Ang ligayang pinagsaluhan nila ng bunsong kapatid at ng kanilang ina. Speed, halika, maglaro tayo. Talaga, kuya? Anong lalaroin natin? Kahit ano. Gusto mo, Dota? Laban ako natin, kuya. Wala. Tama na yan, shota na yan. Tama na kayo. Halika na, kakain na tayo. Sige po, Nay. At pati ang kalungkutan ng mamatay ang kanyang ina. Ganitong oras din kasi ng Kapaskuhan nang malagutan ang kanyang ina sa kalilan. Naalala niya ang paghabol niya sa kanyang ina. Takot na takot sa kanya. Inay, pamuto si Basilio. Inay! Lumayo ka! Huwag ka lalaki! Saktong lugar na kinatatayuan niya, nalagutan ng hininga sa sisa. Inay, huwag mo akong iwan! Pamuto si Basilio! Inay! Habang umiiyak, dumating ang isang sugatang lalaki at nagpatulong na itabi siya sa tabi ng kanyang ina. Sino yan? Goto. Simula to yung areas sa Tagawesod. Ikot-ikot siya sa kagubatan. Pagbalik niya ay patay na nga ang lalaki. Ngunit may isang mistisuing lalaki na nagbabantay sa dalawang bangkay. Sabay nilang sinilaban ang labi ng lalaki. At pagkatapos ay tinulungan siya ng lalaki na ilibing sa sisa. Bata, kailangan ko na umalis. Huwag na huwag mong ipagsasabi kahit na kanino ang nangyari ha. Wala akong sasabihan tungkol sa sinunog at inilibing natin dito sa gubat. Ha? Opo, senyor. Ito, kaunting salapi. Gamitin mo yan sa mabuti ha. Opo, senyor. Gamit ang kaunting bahang pera, pumunta si Basilio sa Maynila upang makawala sa kadena ng kamangmangan. Nagpaalila siya sa may lamang pamilya para lang makapasok sa eskwela. Basilio! Maglinis ka nga! Bilis! Opo, senyor. Pero dahil mahina ang katawan, ay parating nagkakasakit ang bata.
Pero kahit na matataas ang marka, ay pinalalais pa rin siya ng Balik mayayamang ka dito! amo. Wala kang kwenta! Senyor! Makawa po kayo sa akin, senyor! Wala akong mapapala sa'yo! Sinubukan niya magpakamatay sa pamamagitan ng pagpapasagasa sa karawayan na kakasalubong sana niya. Kabayo? Kambing? Mabuti na lang at lagi niyang naiisip ang palaging sinasabi ng kanyang ina na Tumawag ka anak sa Diyos at hindi ka niya papabayaan sa iyong patutunguhan. sa kabutiang palad, nakasalubong niya ang karawayan na sakay si Kapitan Tiago. Inawayan niya ito, ngunit hindi siya napansin. Senyor! 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 Pinagtanong-tanong niya kung saan nakatira sa Maynila si Kapitan Tiago. Alam niyo kung saan nakatira si Kapitan Tiago? Oo, nandun lang yung banda. Kung saan nakatira ito. Agad na pinuntahan ni Basilio si Kapitan Tiago. Chacho! Tignan mo nga kung sino ang kumakatok. Sino yan? Chacho. Yan yung buwan si Kapitan Tiago. Senyor, pinaghahanap ko sa inyo. Basilio daw po ang pangalan. Sino ka? Taga saan ka? At anong kailangan mo? Senyor, ako po si Basilio, taga San Diego. Maaari po ba ako magtrabaho sa inyo bilang isang katulong? Bakit mo naman nilalais na maging katulong? Gusto ko lang po makapag-aral. Dahil nalulungkot, pagpasok ni Maria Clara sa kumbento, ay tinanggap niya ang bilang bata. O sige, magiging katulong kita, pero walang kabayaran. Ha? Bakit naman po, senyor? Siguraduhin ko naman po, maayos ang aking magiging trabaho, senyor. Wala nang bayad. Pero kapag ito ay pag-aaralin naman kita sa San Juan de Letran. Gusto mo ba yun? Talaga ba, senyor? Oo naman. Sige po. Maraming salamat. Kahit bakya at mukhang basta na ito, Wala ay ko pa kinakalan sa nabayan tingin sa kanyang mukha. pag-aaral. Bagamat nalulungkot kapag nilalayuan ng mga kagating mga kaeskwela. Esa, muchacho, chupa. Disgusto. Medyo pande, ito mo. Medyo mo. Ano daw? Is this sabi? Medyo mo. Kahit na hindi maganda ang pakitutungan nila sa akin, wala akong pakialam. Mag-aaral na lang ako ng mabuti para makatapos. Sa unang taon, mahirap. Lumili sa mga nakakasalubong niyang kaeskwela. Disgusto. Pati mga pahing Dominikano ay umiiwas rin sa kanya. Graboso! Kasi umuwi sila ng kapitan sa San Diego, ay pumupunta kagad siya sa punto ng kanyang. Alam mo, Nay, nagkakataran lang din suman. Pero, masasama ang ugali nila. Pero, Nay, hindi ako titigil. Hanggat hindi ako nakakatapos ang aking pag-aaral. Kaya ko ito, Nay. Kaya ko ito. Nangay-memorya ni Basilio ang lahat ng leksyon. Pati na ang pagbumura ng kanyang mga puso. Pastilan eh! Pastilan. Dahil binubuo niya ang lahat ng may memorya. Parang daw siya, pumagod sa dati. Tatatatatat. Sabi niya, na magtatapos na taon. 70% ang ibinagsak ng profesor nila. At isa siya sa mga accounting nakapasa. Siyali sa bawat 10 sa inyong klase ay binagsak ko. Dahil hindi kayo nag-aaral. Kaya hindi niyo si Basilio na masipag mag-aral kahit na ganyan ang kalagayan niya. Sa Rivera? Gusto yung may Basilio na yun. Kalawang taon, ay panalo ni Basilio ang inaalagaan ng manok panabong ni Kapitan Tiago. Cheese! Bula! Sa katuwaan, binigyan niya ng malaki-laking balato ang bata. Tuwan-tuwa ang bata. Salamat po, senyor. Malaking tulong po ito. Makakabili na ako sa wakas ng ating bagong sapatos at keryong sombrero. Maraming salamat po. Ito ba? Mga lumang kasuota ko yan. Gamitin mo yan sa pagpasok mo sa eskwela. Maraming salamat po. Pero kahit Vicente na, hindi
hindi pa din gaano pinakalagahan ng mga Dominikanong profesor si Basilio. Lalo pang ginalingan ng bata ang pagmemoryo. Kailangan pagbutihan ng pag-aaral. Pangangabisote para makapasa ko. Ano? Diyos, huling araw ng Temes. Marami na naman bumagsak. Pero nakapasa na naman si Basilio. Binabati kita, Basilio. Isa ka sa mga nakapasa. Tatlong taon, nagkaroon ka ng profesor na lubhang ng pagbiro. Basilio, mayroon lang ako isang katanungan. Guys, Laos! Ha? Ano ang kalakalang kanyo? Professor, ito po yung palit ng mga kalakal. Anong kalakal? Bakal? Buti? Dyaryo? Hindi po. Ito po yung pagpalit ng mga kalakal. Mga kasangkapan o hilaw na materyales. At saan naman nagaganap ang kalakalang ito? Sa seaside? Tama po kayo, Professor. Gaganap nga po ito sa baybayin. Nakadalasan po, dito po, dumadaong ang mga kalakal upang ipadala sa Acapulco sa Mexico. Ang galing mo, Basilio. Nang dumating ang pagbibigay ng angka, kaunti na naman na nakapasa. At kanuilan na ito, si Basilio. Mapasa ko. Sa ika-4 na taon, ay nagkaroon ng tagitan sa Anit at Esprima. Dahil panalo niya ang klase, nakita ng guro ang kanyang galing sa palakasan at sa mga pagsusulit. Nirekomenda nito na tumanggap siya ng Basilio, mahusay ka sa palakasan at sa mga pagsusulit pangkatalinuhan. Dahil dyan, ire-recommenda ko na bigyan ka ng sobresaliente at medalya ng karangalan. Salamat po, Professor. Salamat po. ikinwento niya ito kay Kapitan Charlie. Senyor, pinakamaganda ng taon ko ngayon. Bigyan ako ng sobresaliente at medalya ng sa pagtatapos ko sa klase. Maganda na po yun, di ba? Aba, oo naman Basilio. Natutuwa ako para sa iyo. Alam mo, nakapag-desisyon na ako na ilipat ka sa mas magandang paaralan. Talaga po, senyor. Saan po? Sa mga paring eskwita, sa Ateneo. Go Blue Eagles! At Daneo! Ateneo. Maraming salamat po, senyor. Maganda nga po doon. Maraming salamat po. Yo. Tapos ni Basilio, sa Pinero, sa Ateneo. At sana ni Kapitan, nakabukas siya ang kunin niya. Totoo. Basilio, gusto ko sanang abugasya ang kunin mo. Ngunit, senyor, pag abuga siya ang kinuha ko, hindi naman nanalo ang... O hindi ka makakagawa po ng lason para sa tayo ng inyong manok. Paano po yun? Hindi po kayo mananalo. Kung sa bagay, may punto ka Basilio. Sige, Ano ba talaga siya? kuha ka ng kursong medisina sa Universidad ng Santo Tomas. Napaman